If you studied in UST, have you ever heard about a ghost story in this one particular office? This happened around June 2023. At the time, first year college si Sender sa UST. Special Termont yon. Kaya hindi ganun karami yung tao in this particular building. Mostly guards, maintenance, and a few staff lang yun nandun. Active din siya sa student organization that time. And binigyan siya ng task na mag-asikaso ng expense report sa second floor of that building. May dalawa siyang kasama that afternoon. Pero before sila umakyat, nagstay muna sila sa student organization office na nasa first floor. For some reason, always raw na may nafe-feel na something off si Sender in this office. Every time na pumupunta siya dito or kahit mabadaan lang. Lalo na dun sa isang glass door sa dulo ng hallway. For context, yung office na yun may mga several rooms or offices pa sa loob. May iba na within mga dividers. And may iba na may pinto. And yung pinaka mapapansin is yung isang room na may glass door. Kahit tatlo lang sila sa office, parang ang ingay daw for whatever reason. After some time, mga 4 p.m., makyat na sila sa second floor para makipag-usap sa admin about the expense reports they were handling. Nagstay sila doon until around 6 p.m. Paglabas nila, may nagputos sa kanila na bumalik sa office sa first floor para patayin yung aircon and lights. Takot na siya at that point from the weird vibes early on, pero pinilit pa rin niyang gawin. Pagpasok niya ng office, pinagtripan pa siya ng isang kasama niya at pinatayan ng ilaw and iniwan sa loob alone. Madalim na and tahimik. Nakakakilabot raw but ang nasa mind lang raw ni Sender is ayaw niyang mapagalitan. And habang pinapatay niya yung unang aircon, may napansin siya sa may room behind the glass door. May nakaupong madre. Yung suot raw medyo kakaiba, parang madre nung panahon ng Kastila. May malaking rosary na nakatali sa bewang. Nakaupo lang daw sa upuan yung madre and nakayuko habang may binubulong daw ito. Yung assessment niya parang Latin daw yung salita. He was most likely freaked out at this point so nagdasal na lang siya as in his mind, nagmadali siyang hinahanap yung remote ng second aircon. Pero dahil madalim na and malabo rin yung paningin niya, natagalan siya. Nung nahanap niya yung remote, pinindot niya yung off button, but ayaw gumana. Habang pinipilit niyang patayin yung aircon, napalingon siya ulit sa glass door. And this time, hindi na nakaupo yung madre. Nakatayo na siya. Dahan-dahang lumalapit. Pilit pa rin niyang pinapatay yung aircon. And nung finally na off niya, binalik niya agad yung remote. Pero ramdam niya na malapit yung madre sa kanya. Kahit takot na siya, nag-double check pa rin siya. Pero nung papunta na siya sa main door, doon niya nakita. Nakadaan na yung madre palabas ng glass door. And she was floating. Hindi na siya nag-isip. Tinulak niya agad yung pinto palabas kahit nakasandal pa yung kasama niya doon. Paglabas niya, tumingin siya ulit doon sa room. And somehow, nandun na naman yung madre. Nasa loob ulit ng glass door. Nakaupo sa upuan, nakayuko at nagdadasal. After that, hindi na raw siya nagtatagal sa building na yon ng sobrang gabi. Kung kailangan niya magstay, ipipilit niya na lang hanggang matapos agad yung class or meetings. Kung dati, ayaw niyang maniwala sa horror stories tungkol sa office and building na yon. After that night, hindi na niya kayang sabihin na kwento-kwento lang ang mga ito.